May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin. Magandang araw po sa ating lahat at isa pong pagbati mula sa ating Panginoong Hesus ng bawat isa ay nagpupuri mula sa isang tapat na puso na itinataas ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa at sa bawat BR na mga kapatid po natin sa pananampalataya. Ako po si Pastor John ng Family Christian Ministry ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tayo ay binigyan ng pagkakataon upang pasalamatan natin ang lahat ng mga nanay sapagkat ang araw na ito ay ating ipinagdiriwang upang pasalamatan po ang bawat nanay sa buong mundo. Alam niyo po na alam nating lahat na ang nanay ay siya po ang ilaw ng tahanan sapagkat sila po ang pumapatnubay sa bawat anak upang ito'y gabayan na lumaki na maayos at sigurado na sila po ay magkakaroon ng magandang buhay. Sila din ay mayroong sakripisyo na ginagawa, lalo na sa mga nanay po na nasa ibang bansa upang magtrabaho. Ang mga nanay na tinawag po nating manggagawang Pilipino na nasa iba't ibang bansa. Iniwan po nila ang kanilang pamilya sapagkat dahil sa pagmamahal, handa po silang mapahiwalay at magsakripisyo ng maraming taon upang mabigyan lamang ng magandang buhay at kinabukasan ang kanilang pamilya. Kaya ako po ay humahanga sa ganitong mga nanay na handa po na ibigay maging ang kanilang buhay at lakas. Salamat po sa mga nanay na ito. Kaya kami po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng kananayan ngayong araw na ito. Marami pong salamat sa inyong buhay, sa inyong panahon na ginagawa po para po sa inyong pamilya. Ako po ay magbibigay ng isang mahalaga na dapat nating maunawaan sa salita po ng Diyos para po ito sa mga nanay. Ayon po sa 2 Korinto, Kapitulo 3, sa versikulo 18. At ngayong naalis na ang talukbong na nagniningning sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kalawalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago
sa atin mula sa antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ang sabi po doon ay binigyan tayo ng Espiritu, ang siyang magbabago sa atin, sa ating lahat, mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ng Diyos. Ito po ay ang salita na nais ko po na ipaabot po sa ating mga butihing nanay, na kung papaano natin masusukat na ang ating pananampalataya ay tunay na lumalago na. Kaya mga nanay, meron po akong ibibigay sa inyo na 4 na dapat po nating maunawaan na ito po ang panukat ng Diyos kung tayo po ay totoong lumalago na sa ating pananampalataya. Ang una po, dapat ang isang nanay po ay maging maingat na magkasala. Maging sensitive po tayo sa kasalanan. Dapat alam po natin kung ito'y kasalanan ay agad-agad po nating iiwasan. Iyan po ay nagsasabi na ang isang nanay po ay tunay na siya po ay malago sa Panginoon. Kaya nga po ang mga nanay na nasa iba't ibang bansa, totoo po na malapit po sa temptation. Kaya kailangan nating lumago sa ating pananampalataya na maging sensitive po tayo pagdating sa kasalanan. Amen. So purihin po ang Diyos. Pangalawa po, na masusukat ng isang nanay ay tunay na po na lumalago na siya sa Panginoon. Pangalawa po ay ang sumusunod sa salita po ng Diyos. Sapagkat dito makikita na isang nanay po ay laging sumusunod sa salita po ng Diyos. Hindi po ngayon lang, hindi po bukas, kundi araw-araw po na lagi po siyang sumusunod sa utos ng Panginoon. Ito po ay nagpapakita na siya po ay tunay na malago na ang kanyang pananampalataya. At ang pangatlo po ay ang pagiging humble sa sarili. Ang isang nanay na malago na sa Panginoon ay nakikita po sa kanya ang kapakumbabaan. Sapagkat madali pong turuan ang isang nanay kung siya po ay mayroong pagpapakumbaba. At dahil po sa pagpapakumbaba, kaya po niyang magpatawad kahit na ang kasalanan ay napakabigat na nagawa po sa kanya. Sapagkat nakikita po sa kanya ang pagpapakumbaba. At ang panghapat na panghuli ay handa po niyang iwanan ang mga ugali na hindi po maganda. Tulad sa isang bata, ay hindi po tayo dapat manatili sa pagkabata ang ating pag-uugali. Kailangan tayo po ay mag-mature. Kaya nga po mga kapatid, kailangan meron po tayong willingness na handang magpabago at iiwanan na ang mga hindi magagandang pag-uugali. So ito lamang po ang nais ko po ipaabot sa inyo na inspirational na mga nanay, mahal po kayo ng Diyos. At ayan yung napatuloy po kayong mapuspos ng banal na Espiritu upang laging ipaalala po sa inyo ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay madidiscern po ninyo kung ang nakikita nyo ay tama o hindi. Kung ito ay ginagawa po natin at tinitignan ayon sa salita po ng Diyos. Dahil ang discernment ay hindi po ito kutob lamang o kaya ay pakiramdam, kundi ang discernment dahil marami na tayong alam at malalim na sa salita ng Diyos. Kaya madali po nating
ma-discern kung ito ay mula sa Diyos o mula ito sa kaaway. Kaya mga kapatid, ang bawat isa ay magkaroon ng fruit of the Spirit sapagkat ito ay nagpapakita na tayo po ay malaguna. Salamat po mga nanay. Sana po ay nabigyan ko po kayo ng kalakasan ang bawat nanay natin, lalo na ang mga OFW at sa lahat ng ibang bansa. Purihin po ang Diyos sa buhay nyo. Muli, bumabati po ako sa inyo ng Happy Mother's Day. God bless you po. Sa puso ko, ikaw ang Isang araw, bigla na lang akong umiyak. Dahil sa palo ng isang kamay sa aking puwitan, napabunghalit ako ng iyak. At sa sandaling gumawa ako, nagbunyi ang lahat. Dahil buhay ako at yun pala ang hudyat. Buhay ang sanggol na iniluwal ng isang babae. Isang babae na sa loob ng 9 na buwan ay binitbit sa kanyang sinapupunan ang bunga ng binhi na sa kanyang ipununla ng lalaking kanyang pinakamamahal. At sa labis na kagalakan, sadyang hindi napigilan na ang luhay pumatak. Dahil sa wakas ay isinilang na ang sanggol na tatawagin niyang anak. Anak. Ang isinilang niyang sanggol ay tatawaging anak. At ang babae na halos di pa makaagulapay dahil sa hirap ng pinagdaanan ay parang lantang gulay at pilit na inaabot para umakbay sa sanggol na nagwawala ngunit sa kanya'y kumakaway ay ang babaeng tinaguriang nanay. Ang babaeng di makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay ay ang babaeng tinaguriang nanay. Sa sandaling yon na ako'y umiyak, ako'y naging anak. Ako'y naging anak dahil sa isang nanay. Isang araw bigla akong umiyak dahil sa gutom at uhaw napabunghalit ako ng iyak. At sa sandaling gumawa ako ay may isang babaeng humahango sa pagbangon at dali-daling inililis ang kanyang suot na lumang kamison, piniga ang kanyang pagod at puyat na dibdib at ang katas nito ay nagpatahimik sa akin na parang may anghel na sumanib sa bawat patak ay napawi ang iyak. Iyak ng sanggol na tinatawag niyang anak. At ang babaeng di makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay ay ang babaeng tinaguriang nanay. Isang araw bigla akong umiyak dahil ako'y nadapa at sa hapdi ng sugat ay napabunghalit ako ng iyak. At sa sandaling gumawa ako ay may isang babaeng napasigaw. Di alintana ang sandamakmak niyang bitbit at tulad ng isang asong nakakita ng buto ay kumaripas sa pagtakbo para ako'y ibangon mula sa lupang kinasusubsuban ko. Nang ako'y kanyang naitayo ay pinagpag niya ang nadungisan kong damit. Kitang-kita sa kanyang mata ang labis na pag-alala at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang nagdurugong sugat ay dahang-dahang hinipan upang ang hapdi ay tuluyang lumunsan. Sa bawat ihip ay napawi ang iyak. Iyak ng bata na tinatawag niyang anak. At ang babaeng di makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay ay ang babaeng tinaguriang nanay. Isang araw, bigla lang naman akong naiyak. Dahil Christmas party mamaya at wala akong pang-exchange gift at sa takot kong mapahiya at tuksuhin ng mga kaklase na pabunghalit ako ng iyak. At sa sandaling gumawa ako ay may isang babaeng aligagha. Nagmamadaling lumabas sa pinto na ang hawakan ay sira, tuliro, taranta, pawisan, balisa. Sa paghahanap ng Bombay na mauutangan ay di magkanda-ugaga. Kaliwat kanan ng katok sa mga kapitbahay na maaaring hiraman, mistulang pulube, nagkalat sa lansangan. Walang halaga ang kanyang kahihiyan, basta ang paslik na mahal ay mapagbigyan. Matapos ang ilang oras ay nagbalik siya. Hulas, hingal, ngunit may kahon na may makulay na balot siyang daladala. Sa sandaling mahawakan ko ang kahon, sa isang iglap ay napawi ang iyak. Iyak ng bata na tinatawag niyang anak. At ang babaeng di makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay ay ang babaeng tinaguriang nanay.
Isang araw bigla akong umiyak dahil sa lungkot. Sapagkat ang babae ay aalis, pupunta sa malayo, kaya napabunghalit ako ng iyak. Sa sandaling gumawa ako, ang sasakyan niya ay unti-unti nang lumipad at tinangay ng hangin hanggang sa paliit na lang siya ng paliit at sa himpapawid ay tuluyan na naglaho sa aking paningin. Lumipas ang ilang buwan at may natanggap akong isang malaking kahon. Punong-puno, ang daming laman. Kahit Marso pa lang pakiramdam ko ay bagong taon. Ang daming dilata, may corned beef na disusi, may lotion, may sabon, may tsokolating, may mani, may kape, may spam, may t-shirt at rubber shoes na puti, may mga tuwalya, may mga kumot, basta ang dami, samot-sari, sandamakmak sa unang bagsak. Sa sobrang saya, para kung asong nauulol, natataranta, nagtatatalon, naglalaway at nabubulol. At sa sandaling labis-labis ang aking ligaya at halos mapunit ang bibig ko sa saya, ay may isang babaeng pagod, gutom, at sa gitna ng ginawa ay nag-iisa. Nang lalambot, ngunit nagtitigas-tigasan. Nang hihina, ngunit naglalakas-lakasan. Nagtitiis, namamanhid. Huwag lang marinig ang iyak. Iyak ng batang tinatawag niyang anak. At ang babaeng hindi makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay, ay ang babaeng tinaguri ang nanay. Isang araw bigla akong umiyak dahil may dumating na namang kahon. At sa labis sa tarantang makita ang laman, napabunghalit ako ng iyak. Sa sandaling tumambad sa akin ang laman, di ako nakangawa. Daig pa ang piping sa isang iglap ay di makasalita. Huminto ang mundo, dumilim ang paligid, pati hangin ay nawala. Di makapaniwalang ang laman ng kahon ay ang babaeng sa akin ay gumawa. Ang dating sa hirap at halos di makaagulapay ay tuluyan nang nawala ng buhay. Ang dating sa pagod ay parang lantang gulay ay tuluyan nang humimlay. Wala na. Wala na. Wala na ang babaeng tinaguri ang nanay. Matutuyo ang ilog pero di ang mga mata ko. Daig pa ang dagat sa agos ng luha ko. Malilibing ang pumanaw pero hindi ang sakit ng puso kong nabiyak. Titila ang ulan pero hindi ang aking pag-iyak. Iyak ng sanggol na tinatawag mong anak. Sakit na. Sa gitna ng labis-labis kong dalamhati at pagtangis, nakaramdam ako ng malakas na yugyog sa katawan kong binalot na ng pawis. Yugyog na sinlakas ng isang lindol na siyang nagpatigil sa ngawakot hagulgol. Sa unday ng isang malakas na sampal, dagli akong napahinto sa pag-atungal. Nagising ako sa isang malalim na pagkakaidlip. At lahat ng yun pala ay isa lang masamang panaginip. Sa oras na yun ako'y umiyak. Dala ng takot at lungkot, napabunghalit ako ng iyak. Buong kataway nanginginig, mga labi ay nangangatal. Ang tuhod ay kusang napaluhod, nagsanib ang kamay at napadasal. Panginoon, maraming salamat. At ako'y nagising sa isang masamang panaginip dahil kailanman ang pagpanaw ng aking ina ay di ko kakayanin ng aking puso at isip. Panginoon, wala na akong ibang hiling pa kundi ang mabigyan ng pagkakataon upang mahalin siya at makapiling ng mas mahaba pang panahon. Isinusumpa ko, nanay, mamahalin kita ngayon na parang ang bukas ay mawawala na. Paulit-ulit kitang hahalikan kahit ang labis ay mapudpud pa. Di ko malilimot ang hawak mo sa mga kamay ko noong ako'y isang paslit. Kaya't yayakapin kita at yayakapin kita ng ubod higpit. Mamabutihin ko na ngayon pa lang ay madurog na ang aking dibdib sa higpit ng yakap ko sa iyo kaysa madurog ito sa sakit ng paglisan mo. Ito ang panalangin kasabay ng pag-iyak. Iyak ng pangamba ng nagmamahal na anak sa isang babae na sa pagsubok ay halos hindi makaagulapay at sa hirap ay parang lantang gulay. Ang babae na aking pinakamamahal, ang babae na tinatawag ko Lana. Buhay mo ay